Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reed dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy, si Ars ay nagulat sa kanyang nakita dahil siya'y isang ganap na henyo at mayroon siyang kakayahan na katumbas ng kay Rates. Siya ay mas matalino na kaysa kay Rosel at mas ambisyosa pa kaysa kay Lisha. Tinanong niya kung tatanggapin siya ni Ars sa trabaho subalit nais munang tiyakin niya kung tama ang kanyang hinala, kaya tinanong niya kung ang buong pangalan niya ay Mariel Grandin. Kinumpirma niya ito at nagulat si Rates dahil kilala niya ang pangalang iyon bilang dating tagapayo ng Dock of Missions. Nagtataka si Ars kung paano napadpad ang isang napakatalinong tao rito. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon ay sinabi ni Narit at Rosel kay Ars na hindi niya maaaring tanggapin si Mariel, dahil sa kanyang talento at dating posisyon at siya ay naging kilala sa pagiging deported kamakailan lang. Sinabi ni Mariel na ito'y chismis lamang dahil umalis siya ng kusa, ngunit may ibang alalahanin si Rates dahil ang kanyang nakababatang kapatid na si Thomas ay naglilingkod sa paksyon ng Vassar kaya posible na siya'y gumaganap bilang spy para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Pinabulaanan ito ni Mariel dahil hindi sila magkasundo ni Thomas, ngunit hindi pa rin nagtitiwala si Rates sa kanya kaya tinanong ni Fan si Ars kung ano ang nais niyang gawin kay Mariel. Naniniwala sina Rates at Rosel na ang pinakamagandang desisyon ay palayasin agad si Mariel subalit hindi pinansin ni Ars ang kanilang opinyon at sinabi kay Mariel na tanggap na siya sa trabaho. Sinubukan ng iba na bigyang babala si Ars na maaaring delikado ang pagkuha kay Mariel lalo na't hindi nila tiyak ang kanyang mga motibo. Ngunit natutunan niya kay Lisha na ang pagkakaroon ng mataas na ambisyon ay hindi nangangahulugang gagawa ng pagtataksil. Hindi rin siya ganoong katanga para hayaang mawala ang isang napakatalinong tao ng walang dahilan kaya't binigyan niya ng pagkakataon si Mariel at sa kasamaang palad, ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho roon ay nagkaroon ng maraming dahilan kung bakit hindi nararapat na tanggapin si Mariel. Dumating si Rates sa opisina ni Ars upang sabihing napakahina ng work ethic ni Mariel. Kalahating araw siyang natutulog at kapag bumangon na siya, gumagawa siya agad ng paglasing imbes na tulungan ang mga sundalo sa pagsasanay. Sinusubukan ni Ars na maghanap ng dahilan upang bigyang katwiran ang kanyang kilos, ngunit pumasok si Rosel at sinabi kay Ars na si Mariel ay hindi magaling na guro kaso lang hindi ibig sabihin nito na alam niya ang kanyang ginagawa dahil nang tanungin siya ni Rosel na turuan siya ng ilang bagay, pinilit siya nitong tumakbo ng walang dahilan at hindi rin ipinaliwanag kung bakit. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ni Mariel, nananatiling bulag si Ars sa kanyang mataas na kakayahan kaya hiningi niya na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, ngunit narinig nila ang malalakas na pagsabog sa labas na nagdulot ng takot sa lahat ng sundalo na inakala nilang may umaatake. Nang lumabas sila upang tingnan kung ano ang nangyayari, doon ay nakita nila si Mariel na hinihikayat si Charlotte na magpaulan pa ng mga fireball at tinanong ni Ars si Charlotte kung ano ang ginagawa niya. Kaya ipinaliwanag ni Charlotte na gusto ni Mariel makita ang kanyang paggamit ng mahika kaya ipinapakita niya ito. Kahit na ito ay isang demonstrasyon, walang dahilan para gumamit ng sobrang lakas sa loob ng bakuran o sa pinakamababa at sana ay humingi muna sila ng pahintulot. Humingi ng paumanhin si Mariel sa kanyang pagkakamali kahit hindi halatang nagmamalasakit siya, at handa na sanang patawarin siya ni Ars dahil wala namang nasaktan. Ngunit napansin niya kung paano nagiging masama ang pakikitungo ng lahat kay Mariel at mukhang hindi lang sina Rates at Rosel ang may reklamo laban sa kanya, ang mga sundalo ay nawawalan na ng pasensya sa kung gaano kawalang ingat si Mariel sa lahat ng oras, ang mga kasambahay ay napipilitang magtrabaho ng overtime upang linisin ang mga kalat na ginagawa niya. Naiintindihan ni Mariel ang kanilang mga hinaing, kaso ganito na talaga siya kumilos kaya mahirap baguhin ng biglaan ang kanyang mga gawi. Ang ibang mga manggagawa ay hindi na willing magtiis pa kaya tinanong ni Mariel si Ars kung ano ang nais niyang gawin. Ayaw ni Ars na palayasin siya,
pero gusto rin niyang igalang ang kagustuhan ng kanyang mga tauhan kaya kung hindi magbabago ang ugali ni Mariel, baka mapipilitin siyang tanggalin ito at naiiyak na si Mariel at ayaw talaga niyang iwan si Ars na para sa kanya ay nakakagulat, dahil kakakilala lang nila ilang araw pa lang ang nakakaraan at dahil lahat ay galit sa kanya at malamang hindi siya nag-e-enjoy. Tinanong ni Ars kung bakit gusto niyang manatili kaya't ipinaliwanag ni Mariel na ito ay dahil si Ars ang unang taong sumang-ayon sa kanya mula nang mamatay ang Duke of Missions. May ilan pang dahilan pero kung gusto niyang manatili, kailangan niyang patunayan ang kanyang kahalagahan kaya hiniling niya na magkaroon ng mock battle dahil mas kapaki-pakinabang siya sa labanan. Iniisip ni Ars na medyo sobra ang mock battle subalit okay lang kay Rates at sa iba pa kung magkakaroon nito para mailabas nila ang kanilang frustrations kay Mariel. Walang pakialam si Charlotte sa mga ito pero kinakabahan si Ars dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong alitan. Sa huli ay pumayag siya na magkaroon ng mock battle kaya sa araw ng labanan, nagtipon si Ars sa harap ng kanyang mga sundalo upang kausapin sila at nandoon din si Licia dahil narinig niya ito at nais niyang i-cheer on si Ars. Narinig na ni Mariel ang tungkol kay Licia at ganun din si Licia na narinig niya ito na isang tamad, ngunit magaling na strategic si Mariel mula sa mga liham ni Ars. Sinubukan ni Ars na tumanggi na tinawag niyang tamad siya pero okay lang kay Mariel dahil siya lang ang sumang-ayon sa kanya. Hinihila siya ni Mariel sa kanyang dibdib at nagbiro na pakakasalan siya balang araw, habang si Licia ay nanunood na may pekeng ngiti at malamang ay nagpaplano ng paraan para patayin si Mariel dahil dito. Dumating na ang oras ng mock battle kaya ipinaliwanag ni Ars ang mga patakaran sa lahat. Ang mga sundalo ay hahatiin sa dalawang grupo na may tig 50 katao at ang labanan ay gaganapin sa silangang kagubatan hanggang paglubog ng araw. Upang manalo ay kailangan nilang pababagsakin ang mas maraming sundalo ng kalaban kaysa sa kanila, o kung magagawa nilang hulihin ang leader ng kalaban o tuluyang maubos ang kalaban at ito'y automatikong panalo, karaniwang gumagamit sila ng mapurol na kahoy na espada bilang sandata upang maiwasan ang pinsala. Kaya't kung tamaan sila sa ulo o dibdib ay pinapahinto na ni Ars sa pakikilahok sa laro, tinanong niya kung may tanong pa sila bago magsimula kaya't nagtanong si Charlotte kung pwede siyang gumamit ng mahika sa mock battle. Sinabi ni Ars na bawal ang fire magic dahil isang gamit lang nito ay tiyak na mapapabagsak ang lahat, pero ang ibig sabihin nito ay wala siyang magagawa dahil mahika ang kanyang kasanayan. Gayunpaman sinabi ni Ars na bibigyan sila ng magic potions na may tunog at liwanag kaya't nais niyang gamitin ito ni Charlotte ng matalino. Hindi direktang magagamit ang mga ito bilang sandata kaya ligtas sila para sa laban, ngunit epektibo pa rin sila bilang flashbangs o panggulo at matapos maayos ang mga patakaran, tinanong ni Ars kung paano nais ng lahat na ayusin ang mga koponan. Gusto niyang makita kung gaano kagaling si Mariel sa laban kaya't iniisip niyang mas mabuti kung kasama niya ito sa parehong koponan upang makita niya kung paano ito mag-perform, pero walang nais sumali sa koponan ni Mariel dahil sina Rates at Rosel ay hindi gusto siya, at si Licia ay nagpaplano pa rin ng paraan para patayin siya dahil sa ginawa niya kanina. Si Charlotte naman ay gusto lang makaharap si Mariel para matiyak na siya'y matanggal. Nagpa siya ang mga sundalo na ibigay kay Mariel ang mga baguhan na bagong sali at gayunpaman, hindi alintana ni Mariel ito dahil hindi magbabago ang resulta ng laban kahit maraming bagong sundalo ang kasama, at nakakuha pa siya ng isa pang pitchel ng alak. Kahit pumayag si Ars na magkaroon ng labanan para tanggapin si Mariel ng iba, ang kanyang ugali ay kabaligtaran ng kanyang layunin at wala na siyang magagawa ngayon kaya sinabi na lang niya sa lahat na maghanda na para sa laban. Pagdating nila sa kagubatan at naipwesto na ang lahat, tinanong ni Charlotte kung patas ba talaga ang laban dahil ang kanilang koponan ay may mga taong may talento sa labanan. Sinabi ni Rates na patas ito dahil ang lakas ng Len ay nasa pagkakaisa nito at sa ngayon lahat ay nagkakaisa laban kay Mariel. Samantala si Rosel sa likod ay nag-aalala sa pagkakaroon ng permanenteng miyembro na si Mariel dahil marami na siyang iniintindi kay Licia at Charlotte. Kaya't hiniling niya kay Rates na gawin ang kanyang makakaya upang mapatalsik siya. Samantala ay hiniling ni Ars sa kanyang koponan na gawin ang kanilang makakaya kaso hindi motivated ang mga sundalo. Tinanong ni Ars si Mariel kung okay lang ba talaga siya sa laban dahil nasa kabila na koponan si Rates, na isang malakas na kalaban at alam niya ito. Iniisip din niya na napakahusay ni Charlotte pagdating sa mahika kaya't kahanga-hanga na natagpuan ni Ars ang mga ganitong tao upang maging kanyang mga tagasunod. Sa kabaligtaran ang kanilang koponan ay binubuo lamang ng mga baguhan kaya walang paraan para manalo sila sa isang harapang labanan.
Alam ito ng mga sundalo kaso naiinis pa rin sila na diretsahan itong sinabi ni Mariel sa kanila, para kay Mariel ay walang mali sa pagsasabi ng katotohanan basta't totoo ito, pero kahit na may mga pagkukulang siya ay naniniwala siyang maaari pa rin silang manalo sa laban na ito. Maaaring kulang sila sa lakas militar at nagagalit sa kanya ang kanyang koponan, pero bilang isang may alam sa tactics ang trabaho niya ay makahanap ng paraan upang manalo sa laban kahit ano pa man ang kailanganin. Ang koponan ni Ars ang unang nagbigay ng signal na handa na sila kaya't pinapasadahan muli ni Rates ang plano sa kanyang koponan. Walang paraan para manalo ang kanilang koponan kung gagamit sila ng normal na estratehiya kaya mataas ang posibilidad na susubukan nilang umatake ng palihim o mula sa malayo, ngunit upang talunin sila ay kailangan lang nilang direktang umatake sa harapan. Hahatiin sila sa dalawang koponan na pinamumunuan ni Rates at Rosel at dahil malamang na si Mariel ay aatake sa koponan ni Rosel kung gagawa sila ng sneak attack, babalik si Rates upang iligtas siya at pababagsakin ang koponan ni Mariel. Pumasok sila sa kagubatan at narinig nilang tumunog ang isa sa kanilang mga alarma kaya alam nilang may pumasok na sa kanilang teritoryo mula sa panig ni Mariel. Nagmadali silang pumunta sa lokasyon at nakakita ng isang mage na agad humingi ng pahintulot na lumipat sa kanilang panig. Agad na inisip ni Rates na ito'y isang patibong subalit nag-alok ang bata na ipaalam sa kanya ang plano ni Mariel. Sinabi niya na iniutos ni Mariel na isigaw ng lahat na ang kalaban ay umaatake upang lituhin si Rates, at kapag siya ay nahulog sa patibong si Ars at Mariel ay ikukulong siya sa kuta at saka aatakihin ng todo ang koponan ni Rosel upang hulihin siya at manalo. Hindi ito pinaniniwalaan ng koponan ni Rates dahil walang paraan na papayag si Ars sa ganitong tanga na tactics, at inamin ng mage na lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan at binanggit ni Mariel na magkunwari siyang magtataksil upang iligaw si Rates na mahulog sa totoong patibong. Ipinaliwanag ng mage na galit siya kay Mariel dahil sa lahat ng kanyang tamad at walang ingat na kilos, kaya hindi niya kayang makita itong sirain ang imahe ng bahay na sinusubukan ni Ars na mabuo at kaya't nais niyang talagang matalo siya at matanggal sa trabaho, kaya sasabihin niya kay Rates ang tunay na plano ni Mariel. Inutusan siya na akitin si Rates sa isang patibong kung saan aatakihin siya ng koponan ni Mariel mula sa dalawang panig, kaya't gusto niyang magkunwari silang mahulog sa patibong upang matalo si Mariel. Sinabihan siyang gumamit ng sound spell bilang signal kaya't hiniling ni Rates na ibigay ng mage ang kanyang wand, at nang ginawa niya ito ay binanggit ni Rates sa mga sundalo na hulihin siya dahil alam niyang nagsisinungaling ito. Natagpuan nila ang kanyang pangalawang wand kaya napagtanto nilang sinusubukan niyang iligaw sila sa ibang patibong pagkatapos makuha ang kanilang tiwala. Patuloy na tinanggihan ng mage pero isang nakakatakot na tingin mula kay Rates ang nagtulak sa kanya na aminin na ito ay totoo. Halos nahulog sila sa patibong pero mas madali na ngayon dahil alam na nila kung nasaan ang koponan ni Ars, kaya tahimik silang lumapit at umatake kaso nang umatake sila, natuklasan nilang ang mga sundalo ay puro dummies lamang at orchestrated ni Mariel ang ibang plano. Hindi niya alam kung ano ito eksakto pero kung nandyan si Ars, kailangan lang niyang hulihin ito upang manalo kaya't umatake ng buong lakas si Rates at ang kanyang mga sundalo habang tumatakbo si Mariel na pasan si Ars sa kanyang likod. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.